wrong. Bias ka sa usapan. You're a disgrace to the family. Sana hindi na lang ikaw ang naging anak ko. Sana si Annalyn na lang ang naging legal na tanyag at hindi ikaw. Talagang hindi ka... Na-suspension na nga itong si Zoe. Nagtatago siya ng mga ilang araw na. Dito nga kasama ng anak ni Giselle na ito nga si Christine. Dito nga ay sinabi ni Christine kung ano nangyari sa kanya, ano nangyari sa matapang na Zoe na tela naduduwag na. Kailangan lumaban siya ulit at hindi niya hahayaan na si Annalyn ang magwawagi. Maya-maya pa nga ay darating itong si Giselle at itong si RJ kung saan makikita nga itong si Zoe. Galit siya at sinabi ng kanyang ama na bakit niya nagawa ang bagay na iyon kay Lynette kung saan muntikan na nga niyang mapatay ito dahil sa sunog. Ngunit instead na mag-sorry sa kanyang ginawa ay tuwang-tuwa pa siya dahil deserve mo na ni Lynette yun dahil sa ginagawa niya dito sa kanyang inang si Moira. Patay na ang kanyang ina at dapat maranasan din umano ni Lynette kung ano naranasan ng kanyang inang si Moira. Dahil nga sa mga nangyayari sa kanya, ay hindi niya mapapatawad itong si Annalyn at si Lynette. Nawala ang lahat sa kanya. Ang mahal niyang si Dax maging ang kanyang baby. Maging itong si Moira. Kaya ano pang saysay ang kanyang buhay, patapon na rin. Kaya wala na siyang pakialam kung anong mangyayari sa kanyang buhay at sa buhay ng iba. Sa narinig nga nito ang si RJ, nagalit siya at sinabi nito na sa kalagayan niya ngayon ay hindi siya pwedeng maging doktor sapagkat makakapatay siya ng pasyente at wala siyang pakialam sa buhay. Kaya naman pinatawan si Zoe ng matagal na suspension hanggang sa siya ay tuluyang mag-heal. Nainis din si Giselle sa kanyang mga narinig sa kanyang peking pamangkin. Sinabi nito na napaka-demonyo umano daw talaga ng kanyang pag-uugali. Kasing demonyo umano ng namayapan niyang ina na ito nga si Moira. At dito naman si Justine ay sumagot. Nagsalita umano ang napakabuting ina. Baka umano nakakalimutan niya ang ginawa niya kay Justine kung saan ito ay naabandona niya. Yan naman ang magkapatid na Giselle at itong si RJ ay umalis na lang para makaiwas na nga ng tuluyan sa gulo. Ang kanilang mga anak ay mga sutil at wala talaga silang magagawa kung saan iba nga ng landas na tinahak. Samantala, hindi pa nakontento itong si Zoe dahil sumugod pa nga siya sa loob ng Apex at pinag-aaway nga itong si Annalyn. Hindi naman makatiis itong si Lynette kung kaya't sinampal niya ito. Ganon din, lumalaban nga itong si Zoe at talagang nakipag-away ng husto sa loob ng Apex. Iskandalosa na siya masyado kung kaya't hindi na makatiis ang kanyang ama. Agad-agad ay kinaladkad niya ang kanyang anak na si Zoe palabas ng ospital at sinabi nito na sana nga lang daw hindi na siya ang tunay na tanyag. Illegitimate na tanyag ay dapat si Annalyn na lang ang totoong tanyag. Si Annalyn lang umano ang kanyang anak. Kaya naman nasaktan ng husto itong si Zoe pagkatapos niyang umuwi. Umiiyak siya at sinabi niya sa kanyang sarili at pinaparinggan niya itong si Annalyn na hindi umano titigil itong si Annalyn hanggat hindi makukuha ang lahat-lahat sa kanya. Kung tutuusin, siya rin ang may dahilan kung bakit nagagalit sa kanya ang kanyang ama. Masyado na siyang matigas ang ulo. At dahil sa mga nangyayari kay Zoe, lalo siyang magngingit-ngit sa galit. Pakiramdam niya ay tuluyan na nga siyang tinalikuran ng lahat. Wala nang nagmamahal sa kanya. Lahat ng tao ay galit sa kanya. Galit na ang mundo sa kanya. Ngunit ito namang si Madam Chantal ay nag-aalala sa kalagayan ni Zoe. Kung kaya't siya na nga ang gagawa ng paraan para paghigantihan etong sina Annalyn at Lynette. Ngayon naabangan natin guys kung ano kayang magagawa ni na Moira at nitong si Chantal alang-alang sa kanilang anak alang-alang sa kanyang apong si Zoe. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe. Thank you. Bye.